Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Quarter 2, Week 4, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan at katutubo. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang pagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan at katutubo. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makapagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan sa pamamagitan ng mabuting pagtanggap o pagtrato sa mga katutubo at mga dayuhan at paggalang sa natatanging kaugalian o paniniwala ng mga katutubo at dayuhang kakaiba sa kinagisnan. Pagmasdan ng mga larawang ito. Kakabit ng ating pagiging Pilipino ay ang pagiging magalang at magiliw sa pagtanggap o hospitable ng mga dayuhan at may ibang kultura. Katulad ng mga larawan sa itaas, tayong mga Pilipino ay sadyang mataas ang pagmamalasakit sa iba. Ito ang mga kaugalian nating mga Pilipino na dapat nating pagyamanin. Iginagalang mo ba ang taong may ibang kultura o paniniwala? Tinatanggap ba ng iyong pamilya ang mga bisita o dayuhan ng magiliw? Kailan kayo may huling bisita? Upang lalo pang palawakin ang araling ito, ay dadako tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Suriin ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Pagmasdan ang larawan A at larawan B. Para sa unang katanungan, ano ang iyong mga nakita sa larawan A at B? Ibigay ang detalye. Tama! Sa larawan A, makikita ang isang katutubong Pilipino. At sa larawan B naman ay isang dayuhang Espanyol noong panahon ng kolonyalismo. Para sa pangalawang katanungan, ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga nasa larawan? Ipaliwanag. Tama! Ang pagkakaiba ng dalawang nasa larawan ay ang kanilang lahi. Sa larawan A ay isang Pilipino at sa larawan B naman ay isang dayuhang Espanyol. Ang kanilang pagkakatulad ay pareho silang may tradisyon na sinusunod, maging ang kanilang mga pananamit ay kakaiba sa mga kasuutan natin sa kasalukuyan. Pangatlong katanungan, paano mo maipapakita ang paggalang at mabuting pagtrato sa mga taong nasa larawan? Tama! Maipapakita ang paggalang at mabuting pagtrato sa kanila sa pamamagitan ng buong pusong pagtanggap sa kanila anuman ang kanilang lahi at kultura. Pang-apat na katanungan, bakit mahalaga ang paggalang sa kanila? Tama! Mahalaga ang paggalang sa kanila dahil sila ay tao rin na kagaya natin na may damdamin. Kung atin silang igagalang at irerespeto, ay magkakaroon sila ng kumpiyansa sa kanilang sarili, ang mga katutubo, at mamahalin ka rin nila, gaya ng mga dayuhan. Panglimang katanungan, ano sa palagay mo ang pagkakaiba at pagkakahalintulad mo sa kanila? Ang pagkakaiba ko sa kanila ay ang pananamit na nasa modernong panahon. Samantalang sila ay kasuutan pa noong sinaunang panahon ang kanilang pananamit. Ang pagkakahalintulad ko naman sa kanila
ay may mga kultura, tradisyon at paniniwala ang ginagawa ko pa rin sa ngayon na minana pa natin mula sa mga katutubo at dayuhan na nasa larawan. Alam mo ba, noong 2012, nakapasok ang Pilipinas sa ikalawang pwesto sa listahan ng top 15 friendliest countries in the world at nakakuha ng unang pwesto sa Asia o Forbes magazine. Tinatayang 7.1 milyong dayuhan naman ang naitalang bumisita sa Pilipinas noong 2018, ayon sa DTI. Isang patunay na bukod sa magagandang pasyalan sa ating bansa, dinadayo ito dahil sa mainit nating pagtanggap sa mga bisita at mabuting pagtrato sa kanila, o hospitality. Mahalaga rin na maunawaan mo ang kahalagahan sa paggalang sa ating mga kapwa katutubo. Nakasaad sa saligang batas ng ating bansa na ang mga katutubo ay protektado sa anumang uri ng diskriminasyon. Ito ay nakasulat sa Article 12, Section 5. At dapat irespeto ang kanilang mga kultura at paniniwala ayon sa Article 14, Section 10, ayon sa saligang batas. Ang pagpapakita ng paggalang sa katutubo ay hindi lamang masusukat sa pagkakataon na sila ay nakita mo ng personal ang kanilang pisikal na kaanyuan. Mayroon rin silang sariling kultura at paniniwala na sinusunod bilang sistema ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay na dapat nating irespeto at pag-aralan. Maaari rin nating ipakita ang paggalang sa kanila sa pamamaraan ng kaugaliang Pilipino. Ang paggamit ng po at opo at pagmamano kung nakakatandang katutubo o dayuhan ang kausap ay pagpapakita ng mabuting pagtrato sa kanila. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Basahin ang kwento sa ibaba at sagutan ang mga sumusunod na tanong sa susunod na pahina sa iyong sagutang papel. Kapwa ko, igagalang ko. Habang nanonood ang batang si Riley sa telebisyon, ay itinampok ang isang palabas tungkol sa mga katutubo. Ha ha ha! Bakit ganyan ang itsura nila? Napansin ito ng kanyang nanay na palaging nakabantay sa panonood niya. Anak, bakit mo pinagtatawanan ng mga katutubo? Tanong ng kanyang ina. Inay, tingnan mo naman po ang itim po ng kanilang balat, pango ang ilong at kulot ang mga buhok. Pati po yung damit at sayaw po nila ay kakaiba kumpara po sa atin. Paliwanag pa niya. Anak, mali ang iyong ginawa. Alam mo ba na ang mga katutubo ay walang pinagkaiba sa atin? Magkaiba man ang kulay ng ating mga balat at itsura, pero tayo ay iisang lahi, lahing Pilipino. Ang pangaral ng ina. Bahag ang tawag sa kasuotan ng kalalakihan at malong sa kababaihan. At tadek ang tawag sa kanilang sayaw. Yan ay bahagi ng kanilang kultura. Patuloy pa ng kanyang ina. Napatigil at napaisip si Riley. Nay, patawad po. Mali po ako ng inasal. Gusto ko pong maunawaan kung paano ko po maipapakita ang paggalang sa kanila. Ang agad niyang nasambit. Anak, subukan mo munang ilagay ang iyong sarili sa sitwasyon nila. Ano kayang mararamdaman mo kung ikaw ay pagtatawanan dahil sa pisikal mong kaanyuan? Napaisip ang bata at sinabing, Nay, masasaktan po ang damdamin ko dahil po hindi nire-respeto ang aking kaanyuan. Anak, mahusay dahil naunawaan mo agad ang aking punto. Kung ano ang gusto mong gawin sa iyo ng iyong kapwa ay gawin mo rin ito sa kanila. Sila man ay kakaiba ang itsura at pananamit kumpara sa atin, sila pa rin ay mananatiling kapwa mo at kapwa ko na nararapat ratuhin ng may paggalang. Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Para sa unang katanungan, bakit tumawa si Riley sa kanyang napanood? Tama!
Tumawa si Riley dahil sa nakita niya ang itsura ng mga katutubo sa palabas na kanyang pinanonood. Pangalawang katanungan, bakit hindi dapat pinagtatawanan ang kaanyuan ng mga katutubo ayon sa nanay ni Riley? Tama! Dahil mali na pinagtatawanan ang mga katutubo. Ang mga katutubo ay walang pinagkaiba sa atin. Magkaiba man ang kulay ng ating mga balat at itsura, pero tayo ay iisang lahi, lahing Pilipino. Pangatlong katanungan, anong magandang ugali ang ipinakita ni Riley pagkatapos na siya ay mapangaralan ng kanyang nanay? Tama! Ang magandang ugali na ipinakita ni Riley ay ang paghingin niya ng tawad sa maling inasal niya at nais niyang maunawaan kung paano maipapakita ang paggalang sa kanila. Naunawaan rin niya agad ang punto ng ina. Pang-apat na katanungan, tutularan mo ba ang magandang ugali ni Riley? Ipaliwanag. Opo, tutularan ko rin po ang magandang ugali ni Riley. Ang pagtanggap ng kanyang pagkakamali at paghingi ng tawad. At panglima, bakit kailangang igalang ang ibang taong may ibang kaanyuan at kultura? Tama! Dapat nating igalang ang ibang taong may ibang kaanyuan dahil sila ay tao rin na may damdamin na marunong masaktan. Dapat din igalang ang kanilang kultura dahil iyon ang kanilang kinagisnan at paniniwala. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Sa iyong sagutang papel, kopyahin at sagutan ang gawain. Lagyan mo ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawaing nabanggit. Para sa unang bilang, iginagalang ko ang kultura at paniniwala ng aking kapwa. Madalas, paminsan-minsan, hindi pa nagagawa. Ang aking sagot ay madalas. Pangalawa, inilalagay ko ang aking sarili sa sitwasyon ng aking kapwa upang mas maunawaan ko sila. Madalas, paminsan-minsan, hindi pa nagagawa. Ang aking sagot ay madalas. Pangatlo, kinukutya ko ang aking mga kapwa na may kakaibang itsura at pananamit. Madalas, paminsan-minsan, hindi pa nagagawa. Ang aking sagot ay hindi pa nagagawa. Pang-apat, gumagamit ako ng po at opo sa tuwing nakikipag-usap sa nakatatanda. Madalas, paminsan-minsan, hindi pa nagagawa. Ang aking sagot ay madalas. At panglima, gumagamit ako ng salitang pakiusap at makiusap sa tuwing ako ay hihingi ng pabor sa aking kapwa. Madalas, paminsan-minsan, hindi pa nagagawa. Ang aking sagot ay madalas. Para naman sa pagsasanay bilang 4, gumawa ng isang maikling tula na nagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan sa pamamagitan ng mabuting pagtanggap o pagtrato sa mga katutubo at mga dayuhan at paggalang sa natatanging kaugalian at paniniwala ng mga katutubo at dayuhang kakaiba sa kinagisnan. Gawing gabay sa paggawa ang pamantayan sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang mga pamantayan. Una, nagpapakita ng paggalang sa mga katutubo at mga dayuhan. Pangalawa, nakapagbibigay ng maganda at malinaw na mensahe. At pangatlo, nagpapakita ng pagkamalikhain. Mahusay, maayos, kailangan ng pag-unlad. At para naman sa pagsasanay bilang 5, sa iyong sagutang papel, buuin ang mahalagang kaisipang ito. Kaakibat ng ating pagiging Pilipino ay ang pagiging magalang at magiliw sa pagtanggap, hospitable ng mga dayuhan at may ibang kultura. Tayong mga Pilipino ay sadyang mataas ang pagmamalasakit sa iba. Ang pagpapakita ng paggalang sa katutubo ay hindi lamang ito masusukat sa pagkakataon na nakita mo ng personal ang kanilang pisikal na kaanyuan.
Maaari rin nating ipakita ang paggalang sa kanila sa pamamaraan ng isang Pilipino. Ang paggamit ng po at opo at pagmamano kung nakakatandang katutubo o dayuhan ang kausap ay pagpapakita ng mabuting pagtrato sa kanila. Ito ang mga kaugalian nating mga Pilipino na dapat nating pagyamanin. Ayan mga bata! Naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!